Good morning, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Ho. At it's a Thursday, ika-12 sa buwan ng Agosto, taong kasalukuyan. How is everybody doing? Medyo nagkaroon ng problema yung ating intro. Anyway, it happens. Ako po si Sel Baisa at ating makakasama till 11 o'clock sa ating palatuntunang Digital Patrol. Ang aking technical man, si Nash, at ganoon din ang chef ng palatuntunan. Yan, para kompleto. Si Manita, yan, o Nanette for sure. Sa inyong lahat, anytime tayo po'y ikakawing i-hook up ng ating mga kasama sa paglilingkod bayan diyan sa Calgary, sa Alberta, Canada. Magandang umaga kay John and Melody and children. So without much further ado, ito sigurado, meron ito. Okay? So welcome sa inyong palatuntunang sa kanyang Thursday edition, ang Digital Patrol. Ayun. Oo, nawala ho tayo sa dali. Ha? Okay. Nag-hocus-pocus at Okay, so welcome sa ating mga OFWs, yung ating mga Pilipinos sa buong mundo. At ganoon din ang ating mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas sa inyong palatuntunan. At remember, tayo po'y magsasama-sama till 11 o'clock ngayon pong umagang ito ng Huwebes. Yeah. Hindi tawa yon, dapat ito. Okay, so umpisa na tayo. At sa ating paninimula ng palatuntunan, as usual, nais po namin idaan sa impapawid itong ulat panahon. Ito'y sa pamamagitan ng ating weather forecaster mula sa Pag-asa Forecasting Center. Meron daw minomonitor na low pressure area ang Pag-asa. Pero malayo na ito'y maging isang bagyo. At ito'y magde-dissipate, meaning ang pagtunaw nitong nabanggit na LPA ay ina-anticipate ng Pag-asa Forecasting Center. Narito ang kabuuan ng balitang panahon ngayong umagang ito sa pamamagitan ni forecaster Ana Floren. Okay. Ano nangyari na? Sandali ho. Alin ba rito? Alin ba rito? Ito ba? Ay, nako. Ito, Pag-asa Forecasting Center. Ang kanilang ulat panahon. Let's try it. Okay? For the second time around. Wala. Anyway, ayun, Okay, Sa loob po ng 24 oras. Ngunit itong LPA, pati na rin ang Southwest Monsoon, patuloy po nakaka-apekto sa may Ilocos Region, Cagayan Valley, at sa probinsya ng Abra, Apayao at Kalinga. Dala pa rin po nito yung maulap na kalaytan at may kalat-kalat na mga pagulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dito sa Metro Manila at sa lalawing bahagi pa natin bansa ay asahan pa rin natin ang maaliwalas na panahon at may chance lamang na mapanandali ang buhos ng pagulan at sapit yan ng hapon at ng gabi. Wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang mga kapalaot ng ating mga kababayan, mga wisdom, pati na rin yung may maliliit na sakyang pandaga. At yan muna litas dito sa The Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Ana Cloren. Magandang umaga. Okay. Maraming salamat
forecaster Ana Cloren. Well, walang bagyo. Oh, yan po ang paniniguro ni Miss Ana Cloren. But then, merong low pressure area. And if I may reiterate, ito naman ay hindi magiging isang bagyo. Ito'y matutunaw. But then, expect for rains. Ito ay lalo na sa dakong hapon at gabi. Ganyan po ang karakter o karakteristik itong thunderstorm, yung dulot ng habagat. Ang habagat ang nagdadala ng pag-ulan dito sa ating bansa. Bueno, as far as weather is concerned, maganda ang panahon dito sa National Capital Region. At ito naman ay lalong magbibigay sigla dito sa ating mga kababayan sa pagkuha ng kanilang cash aid o yung tulong pinansyal. Naging maayos naman pala atong unang araw ng pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Yan po ang ibinida ni DILG Undersecretary Epimaco Densing. Maayos, walang kaguluhan kapagkat ang minomonitor ng DILG ay yung problema, lalong-lalo na kahapon, unang araw ng pagbibigay ng cash help. Yan ay isang-ayon kay DILG Undersecretary Densing. Except yung mga nagsasabi na wala nga yung pangalan nila sa listahan. So, ang advice namin sa kanila, pumunta ho sa grievance and appeals committee sa kanilang mga LGU para doon na ipatunayan na kailangan silang maisama sa listahan. Pero so far, kahapon, sa unang araw, wala ho kami masyadong nakitang kaguluhan kasi yun ang binabantayan namin. Okay, maliwanag ho yan. Coming from DILG Undersecretary Epimaco Densing. Naging maayos ang unang araw ng bigayan ng tulong pinansyal. Supposedly, 1,000 hanggang 4,000 piso itong ipagkakaloob ng mga LGUs dito sa ating mga kababayan bilang tulong. Dahilan sa mga panahong ito, wala pong kita. Ang nakikita lamang yung labas ng inyong bahay. Ikaw mismo, ultimo, hindi papayagang lumabas ng bahay. Kaya walang kita. Yun. Pero ang mga balitang tinanggap ng Digital Patrol ay nagsasabi na bumalik na naman sa dating sakit itong mga kupitana at mga kupitan ng mga barangay. Meron daw imbes na magbigay ng 4,000 piso, by 3,000 piso lamang ang ibinigay. Meron naman yung nakumpleto yung requirement. Dapat malinaw na 4,000 piso ang ibibigay. Ang ibinigay po mga gilong natin mga tagapakinig ay 1,000 piso lamang. So maraming mga grievances o reklamo ang nasa kalooban ng ating mga kababayan, nasa kanilang kaisipan. Kaya yung kanina'y payo ni Yusek Densing ng DILG, magsumbong po kayo kung meron kayong reklamo sa Grievance and Appeal Office sa inyong local government unit. Pero si Quezon City Congressman Alfred Vargas, maganda yung kanyang rekomendasyon to this effect. Yun daw grievance committee
dapat doon mismo sa lugar na kung saan ay mismo ibinibigay o ipinamamahagi yung cash aid. Meaning, kung merong mall, halimbawa, sa Maynila, marami mga malls ang kanilang hinarnes para mag-distribute nitong tulong pinansyal. Sana, batay doon sa panukala ni Quezon City Congressman Vargas, doon mismo sa mismong lugar o site nitong bigayan ng tulong pinansyal, naroon yung grievance desk. Doon na mismo. Mantakin mo. ECQ, lockdown. Pupunta pa yung tao doon sa tanggapan sa City Hall. Maging City Hall, walang tanggapan hindi ho ba? Tapos i-expose mo yung tao. Di useless. Pag nagkasakit yan, di mas lalong problema. Hindi nakatanggap ng ayuda. Halimbawa, nagpunta para magsumbong. Pagbalik, ayun, dinapuan, nahawaan ng COVID-19. Di nagka-leche-leche na. Nadagdagan pa ng problema yung pobre. Yun ang mahirap. Alright. From Mauad, isa po sa ating mga colleagues at isa sa mga ating masisipag na mga kasama dito sa Broad Streamcast Communicators, ang platform ng palatuntunan ito at ng iba pang mga palatuntunan dito sa Broad Streamcast Communicators. Nagsasabi at bumabati sa ating mga tagapakinig ng good morning. Good morning likewise, Mau. At ganoon din from Taytay Rizal mula kay Lides Baisa. Well, of course, very obvious. She is my kapatid, my sibling. Yan. Watching from MECQ Taytay Rizal. Good morning, Lides. At isama ko na rin yung our dear mother, Mrs. Regina Abeles Buday-Dibaisa, who is likewise watching the program. At ganoon din yung kasama ni Lides. At kasama ni Lides na nag-a-attend sa pangangailangan ng aming mother na si Mrs. Regina. O si Aling Raquel o Riken sa kanya mga kaibigan, si Tammy Juanillo. Ayan. Good morning sa inyong tatlo dyan. April Gem of Rizal Province. Good morning, April. One of our silent listeners and viewers ng Palatuntunan. Magandang umaga sa iyo. Now, so, maganda in effect yung rekomendasyon ni Congressman Vargas ng Quezon City. So, since he is a congressman representing QC, palagay ko kung ito ay ilalagay in effect ng LGU ng QC, ito'y within Quezon City lamang. By the way, speaking of Quezon City, nako, na false news, na fake news, itong si Quezon City at medyo nag-react si Mayora Joy Belmonte. Kung wala po kayong magawa, huwag nyo nang gawin. Tama nga naman. Kung wala kang magawa, huwag mo na lang gagawin. Well, ang fake news, kahapon, through Facebook, nagsasabi na inanyayahan ang lahat ng mga taga Quezon City. Imagine, generalize na lahat ng mga Quezon City. Magpunta raw nitong dito sa QC Memorial Circle sapagkat magbibigay ng ayuda kahapon doon.
Eh di what happened? Nagdagsaan. Oh, galit na galit si Mayora. Ha? Ayun, nagkandaloko-loko na naman. Dahil dito sa wala nang magawang kababayan. Ha? Eh, nagtungo yung mga taga Quezon City diyan sa QC Memorial Circle. Only to find out, wala. Fake news. Ah, well, allow me likewise and allow the program to sound off, resound. Yung panawagan at pakiusap ni Mayora Joy Belmonte. Huwag naman sana. Kumari ay itigil na yung mga kalokohang yan. At times like this, na kung saan tayo nasa gitna nitong banta ng isang transmissible, isang matatawag na powerful na variant, itong Delta variant. Pagkatapos, palalabasin mo yung ating mga kababayan. I told you, iba yung dating ng pera. Kapag narinig mo yung pera at sinundan pa ito ng ibibigay na leche na, lalabas ng bahay ang mga yan. Kasi hodang may variant, kasi hodang merong COVID-19. Iba yung tunog ng pera ngayon sa mga sandaling ito. Alam nyo, marami sa ating mga kababayan ang medyo nagpasaring sa ating pamahalaan. Na kung maaari daw, dagdagan yung 1,000 piso. Kulang ho, saksakan ng kulang yung 1,000 piso na kanilang tinatanggap at ibinibigay ng ating pamahalaan. Sabi, karamihan sa kanila nagsasabi, hindi karamihan, halos lahat. Lalo na yung tumanggap ng 1,000 piso. Yung 1,000 piso, pambayad lamang doon sa tubig, pambayad sa kuryente. Yung isang ginang ng tahanan na nagparating ng kanyang hinaing dito sa paluntunan, nagsabi na itatabi niya pa yung malaking halaga doon sa 1,000 piso na kanyang tinanggap doon sa pag-aaral ng gagamitin doon sa distance learning ng kanyang anak. Siyempre, bibili yan ng notebook na gagamitin, hindi ho ba? So, ang kanyang asawa, kanyang mister, ay arawan kung sumuweldo. Nagtatrabaho bilang mason sa isang construction company. Natigil yung proyekto. Di natigil din yung arawan tinatanggap. Wala na. Nga yung asawa. 12 pa lang ngayon. Meron pang 1 linggo at 1 araw na bubunuin itong ating mga kababayan bago mag-lift o i-lift itong 2 linggong lockdown. Between now and August 20, wag nang sanang i-extend. IATF, Malacanang, wag nyo nang i-extend. Pakiusap po. Marami na sa ating mga kababayan ang nabuburyong. Marami na sa ating kababayan ang nag-iisip. Paano na? Mariusepo, my sister, the youngest in the family, si Norma Baisa Suel, had just sent a message saying na she's watching the program. Abay, pasado 10:00 na po ng gabi sa kanila. Pero kanya pong patuloy na inaalam itong mga kaganapan sa ating bansa. Yan. Anyway, good morning to Norma or to Umma as what
and how I address her. Si Uma Suwail, yan. Ang kanyang mister na si Ken Suwail. Good morning, Ken, and family. Magandang umaga, gabi sa kanila. Ganun talaga ang daigdig. Sa atin may araw, sa kanila buwan. Yan. Ganun talaga. Hindi pare-pareho ang ating pong oras. Iba-iba. Yan po sa Canada, sa Montreal, alas 10 pasado na ng gabi. Kung tayo po rito ay naghahanda, medyo pagsusuot ng ating pang-araw na gamit, sila naman ay nasa kanilang pantulog na mga gamit. Okay? Hi, good morning po, sir. Ang pagbati ni Miss Brenda Tiokson. Good morning, Miss Brenda. Likewise, from Montreal, Canada, pagbati mula kay LB Baisa Clemente, another sister of yours truly, and good morning to her husband, Gods, and children. Likewise, LB is watching from Montreal, Canada. Okay, maraming salamat. Just sent your morning greetings, and yours truly will be more than glad to read them for you. We are being heard, being viewed or listened to sa malalayong lugar ng ating mundo. Sa Montreal, Canada, sa Alberta, Canada, maging sa Estados Unidos, sa gitnang silangan o Middle East. Ang Iwabuchi family, magandang umaga sa inyo, watching from Tokyo, Japan. Hi to Ben Blones, okay? Ng Radyo Pilipinas 2. Thank you so much. Former colleague sa government radio who's watching the program. At sabi ni LB, hi everyone watching. Yes, hi everyone watching. Sabi niya, clear from Montreal. Maybe she's referring dito po sa ating signal. Paliwanag po tayo ngayon naririnig, paliwanag tayo napapanood sa Montreal, Canada. At ang kanyang reminder sa lahat ng ating mga kababayan elsewhere in the globe, ingat. Okay. Akasin from Sipokot, Camarines Sur is also watching from Mirna Alcid Sekihor. Good morning to Mirna and husband and her 4 children. Ang sabi ni Mirna, good morning cousin. Thank you so much. Magandang umaga rin. Magandang umaga rin sa mga taga Camarines Sur. Kamusta po kayong lahat? I hope itong ating paglaban sa COVID-19 magwawakas sa lalong madaling panahon. Nakakaburyong na po yung ikaw ay nasa loob ng bahay. Yung sabi nga ng aking mother, kailan kaya naman siya makakapasyal? Kailan na makikita yung labas ng kanilang tahanan? Sa problema yan. Yung nabuburyong. Imagine, wala ka nang nakikita. Di bale kung isang linggo lang na pagtitiis Aba, mahigit na atan 2 taon ito. Well, nabigyan ng pagkakataon yung mga bata, yung ating mga kababayan na makalabas ng bahay pero sandali lang. Tinapos nitong si Delta variant. But anyway, in fairness, yan naman ay para sa kabutihan nating lahat. And not for anything else. Yan ay para makaligtas tayo at makaiwas
sa tawag ni kamatayan. Alright. Now, iwas doon yung mga oras na. Ang oras sa Pilipinas, ganap ng 5 minuto, makalipas ang 10:00 ng umaga. At welcome sa inyong second hour ng inyong palatuntunan. Goodbye sa first 30 minutes of the show. And now we are on the second portion ng ating program. Now, allow me na idaan naman sa impapawid. Ito pong COVID update. Ito'y as of yesterday. Ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng DOH ay 12,021 cases. Yan po ang bagong kaso. Nagdala sa kabuuang bilang simula ng magsimula itong COVID-19 ay 1,688,040. Yan, ha? Yan po ang bagong kaso. Yung mga gumaling, 9,591. Hello to Miss Yoli, Austria. Good morning, Sir Sel. Ang sabi ni Yoli. Good morning likewise, Yoli and your family. Good morning, good morning, good morning. Basahin natin to. Nakalagpas. Ayun, morning Manong. Ang sabi ni Uma. Morning Uma. Ha? Alright. Thank you. Now, yung po mga gumaling as of yesterday ay 9,591 yung mga nakapag-recover. Nagdala sa bilang na ito, simula ng na dumalaw o tumuntong sa bansang Pilipinas itong COVID-19. 1,577,267 cases. Pero, yung mga aktibo, hindi na po yung bilang na yan dahil lang may gumaling na, hindi ho ba? Although, new cases came and gone, sabi nga po. Ang aktibo, yung mga hindi pa gumagaling at ginagamot, as of yesterday, ay 81,399 cases. At ang mga namatay ay 154 cases, bringing to a total of 29,374 yung total na bilang ng mga namatay. From Miss Yoli, Austria, sabi ni Yoli, Sir, thank you so much. God bless. God bless likewise, Miss Yoli. Maraming salamat. Yan po ang COVID update as of yesterday. Now, alam nyo, mabilis at naging maayos ang unang araw ng pamamahagi ng cash assistance. Ito po yung personal assessment ni Yusek Epimaco Densing ng DILG. At inyong narinig dito po sa palatuntunan earlier in the show yung naging pahayag ni Yusek Densing. At kanya-kanyang diskarte yung ginawa ng ating mga local government units. Para sa ganon, makaiwas at makatulong dito sa adhikain ng ating pamahalaan. Anyway, ang national government at maging ang LGU, they have a common objective, common aim. At ang common objective na ito ay matulungan na hindi na kumalat palalo itong COVID-19 na lalong pinalalakas nitong Delta variant. Naku, sa lalawigan po ng Isabela. Grabe na ngayon. Kaya alam niyo po ba na sa Isabela
yung face mask sa atin dito sa National Capital Region na naka-lockdown, iisa lamang yung ating, ginagamit na face mask. And on top of it, yun ang face shield. Sa Isabela po, hindi. Magandang umaga ah, sa family ni Governor Boji D. Oh, Vice Governor ng Isabela, Boji D. Magandang umaga po, sir, and family. Dalawang face mask ang kanilang ina-apply, nilalagay sa kanilang ilong, pababa sa kanilang baba. Dalawa. Ha? Hindi pa kasama yung face shield. Ganun po kahigpit ang labanan sa Isabela. Dito medyo ng mga nagpapasaring. Ang hirap huminga. Ha? Nako, nakakahilo. Ha? Yung hangin, hindi pumapasok sa baga. Kaya kung mahina ang baga, ay natural, mahihimatay. Walang hangin papasok eh. Mas lalo na sa Isabela. Wala namang umaagal doon sa mga taga-Isabela. Dahilan sa ang Isabela, kapitbahay lamang nitong gawin ng Cagayan. Sa Tuguegarao City, sa ngayon po kay Mayor Jefferson Soriano. And punuan na ang mga ospital diyan sa kanyang lungsod. Sapagkat ang Tuguegarao City ang epicenter ng COVID-19 sa mga sandaling ito. Kaya naman si Cagayan Governor Manuel Mamba humiling sa IATF na isa-ilalim dito sa ECQ ang Tuguegarao City. Ganun po ang labanan ngayon. Kaya ang hirap nun. Dalawang mask. Paano ka naman hihinga nun talaga? So, para dun sa mga taga-Isabela, I don't know kung what will be the next move ng provincial government ng Isabela. And I hope I would have the opportunity to interview si Governor Bod na aking kang makukuha at makakausap para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan. Now, what else is new, mga ginukong mga tagapakinig? Alright. Now, nagpasalamat ho naman si Yorme Isko Moreno kay Pangulo o Mayor Digong. Kahit na nagpasaring itong si Mayor Digong kay Yorme, nagpasalamat. Dahil andito sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng ayuda doon sa kanyang mga konstituwento sa lungsod ng Maynila. By the way, ang latest, mukhang ito po'y ikatutuwa ng mga taga-lungsod ng Maynila. Sapagkat alam nyo, nagbigay at magbibigay ng gatas. Hindi lamang ordinaryong gatas. Itong si Yorme Moreno, diyan naman ako bilib kay Yorme Isko Moreno. Ay magbibigay ho nitong first class na gatas para daw sa mga senior citizens. Branded yung gatas. Ano ba yung pangalan? Gold mahal yun May gold na pangalan yung gatas. Mamaya sasabihin ko once na ito'y pumasok ko sa aking coconut head. Babanggitin ko yan sa Himpapawid. Pero what I know, lahat ng mga senior citizens sa lungsod ng Maynila ay bibigyan itong gatas na ito. Nagkakahalaga itong gatas na ito ng less than 1,000 pesos. Bukod doon sa cash help na mula naman sa national government. So,
despite noong patutsada ni Mayor Digong na may ngiti naman sa labing sinuklian ito ni Yorme. Yan. Bakit nga ba? Ano nga ba ang dahilan dito? Yan ang malaking katanungan, lalong-lalo na ng mga taga-lungsod ng Maynila. Now, more on COVID-19. Alam niyo po ba na medyo kinwestiyon ng Commission on Audit? Ito pong Commission on Audit ang siyang nag-o-audit, inaalam kung nagastos ba ng isang ahensya ng gobyerno yung salapi na ipinagkaloob sa kanila for a certain purpose. Yan ang trabaho ng COA o Commission on Audit. Alam niyo po ba na under fire ngayon itong Department of Health o DOH. Bakit? Pinagpapaliwanag po itong si Secretary Duque, Francisco Duque III. Yan. Abay, iba na magsalita ngayon si Duque. Tunog digong na rin eh. Lakas maka-impluensya ni Presidente. But anyway, ganun talaga eh. Yun ang boss eh. Lagi mong kasama, kaya chances are makokopya mo yung style ng delivery sa pagsasalita ng iyong boss. Okay. Now, pinagpapaliwanag ho ng COA ang DOH hinggil sa nakuha nitong 67. Remember, put this in your mind. Hindi malaking, hindi ito maliit na halaga. 67.3 billion. Hindi ho million, billion. Next to million, billion. Yun po, billion. Pesos. Na di umano, ay binili ng DOH ng mga personal equipment ng mga frontliner sa mga ospital, binili ng mga gamot para laban dito sa COVID-19. Abay, sabi ng COA wala raw mga dokumento to prove na bumili ng ganito, bumili ng ganon, to meet yung 67.3 billion pesos na ipinagkaloob o hindi pinagkaloob, na ipinagkatiwala sa DOH. Hindi ho pera ito ni Duque. Remember ho, ito ho ay pera natin. Ito ay pera ng taong bayan. Ito yung pera na nagmula sa buwis na ating binabayaran sa gobyerno. Ito ho ay pera natin. Hindi ito pera ni Duque, hindi pera ng Malacanang, hindi pera ng presidente. Although, part and parcel na nagkaloob sila by way of buwis. So, pera ho ito ng tao. So, samahan ho natin ang COA sa pag-alam kung saan napunta yung 67.3 billion. Ang dami ho niyan. Kung mag-uumpisa ka magbilang nitong perang ito sa umaga, kahit na 1,000 paper bills ito, aabutin ka ng ilang araw. Baka maburyong ka dito. Marise po. Mula sa New Jersey, sa USA, bumabati ng isang magandang umaga. Good morning, Captain Sel. Kokok Giovanni Penuela is watching. Good morning, Kokok. And likewise, good morning sa iyong mga loved ones dyan sa New Jersey, USA. Ingat kayo dyan, Kokok. I understand kumakalat ang variant
Delta variant diyan sa Estados Unidos. Now, since ito ay pera ng taong bayan, so ito po'y ating responsibilidad din. Dapat ho, open ang ating mga mata. Saan nga ba napunta itong pera natin na kini-question ngayon ng COA na kanilang pinagkatiwala para pambili ng mga gagamitin laban dito sa COVID-19. And sabi ho naman ni Duque, anytime, siya ay nakahandang humarap sa COA, dala-dala ang mga dokumento bilang patunay na yung 67.3 billion pesos ay nagastos ng legal. I remember, isang tresurero ng isang bayan ang ikinulong dahil yung kanyang dahil sa paglustay. Tandaan po ninyo napatunayan lumustay ng pera ng bayan yung tresurero. Ikinulong. Nawalan pa ng hanap buhay. Nawalan ng pensyon. Alam nyo kung magkano yung halaga na matapos na ito ay i-audit ng COA? Piso. Piso lang. It cost the treasurer his job, his fortune, and most especially his and his family's future. Yan. Wag natin sasabihin na porke sekretary ka, ligtas ka na. Pera namin yan. Patunayan na yan ay nagamit na may katuturan. Ibaston yung mga orasan, it's now 10:25 in the morning. It's a Thursday. Magulog ko mga tagapakinig. Again, stay put inside your respective houses. Lalong-lalo na yung mga nandirito po sa National Capital Region. Remember, mahigpit ang kalakaran, ang kautusan. Kaya we have to follow and we have to toe the line. Sabi nga, okay. Let's see. All right. From another sister, si Teresita Techi Baredo. Good morning everyone. Ang kanyang bate. Magandang umaga rin sa mayor ng kanilang bahay, si Mayor Jan. All right. At sa lahat ng mga workers diyan sa ISC, nagagawa nitong Sahara Cement Proofing sa may Taytay Rizal. Nandyan si Maxi Baredo. Good morning sa inyo dyan, nanonood at nakikinig sa ating palutuntunan. Iba pa mga kaganapan, at ipagpatuloy natin ang pagmamonitor. Lalong-lalo na dito sa mga gagawing investigasyon ng COA. Because this involves money. Marami dyan sa hindi napapansin yung mga naglalakihan ng muka. Dati-rati, korting mangga yung muka. Humaharap sa telebisyon. Ngayon, korting siopaw na. Siguro sarap ng kinakain. Yung kinakain nyo, yung perang kinambibili, kinakain ninyo. Pera ng taong bayan yan. Baka tinamaan kayo ng magaling. Alright. Now, sa lungsod ng Maynila, itutuloy na ng Manila LGU itong kanilang night vaccination 24/7, meaning walang tulugan. Uy, very memorable yung walang tulugan na line na yan kay Yorme Moreno. Hindi ho ba? Alright. Anyway, ito pong night vaccination, I understand, gagawin dito sa UST Gym
Mula alas 7 ng gabi all the way down hanggang alas 7 ng umaga. Kaya't kung kayo po'y walang oras sa umaga, walang oras sa hapon, maaaring maganda para sa inyo yung magpunta at magpabakuna ng gabi. Because you have all the time in the world at night, lungsod ng Maynila. Alright. Now, sa Quezon City naman, ang tanggapan ni Vice President Robredo sa pakikipagtulungan ng Quezon City Government ay magsasagawa naman itong tinatawag na Vaccine Express. Ito'y para sa mga jeepney drivers diyan sa Novaliches, sa Quezon City. I'm sure na by this time of the morning, nandun na't ginagawa na yung vaccination. Pero what really puzzles me, ngayon po ay lockdown. Hindi ho ba naka-lockdown? Ibig sabihin, walang labasan ng bahay. Pero, merong bigayan ng cash assistance, may mga lumalabas ng bahay pa rin. Hindi ba against po yan doon sa spirit nitong lockdown? Kaya nga merong lockdown para walang labasan ng bahay. Ang dami pa rin mga sasakyan sa labas Diyan nga sa EDSA, sa isang newscast, magandang umaga kay paring Mike Enriquez. Thank you pare sa pagpanggit din. Okay. Doon sa kanilang newscast, sa footages ng kanilang balita, makikita mo yung mga sasakyan, ang haba along EDSA. Hindi ko talaga lubos maisip po. Meron nga ba lockdown? Yan ang tanong Meron nga ba lockdown? Ang bago inilunsad, bago nilaunch o nirelaunch itong ECQ o lockdown dito sa National Capital Region. Ngaw-yaw ng ngaw-yaw itong mga kapulisan. Maging itong mga miyembro itong mga IATF at maging ng mga local government units ng DILG. Ngak-ngak sila ng ngak-ngak na bukod tanging makalalabas ng bahay yung mga authorized persons on authority. Pero lumabas kayo. Makikita ninyo na totoo po yung sinasabi ng Digital Patrol. Nasa newscast ang daming nakamotor. Sigurado po bang lahat yun mga Grab delivery boys, Lala movers, yung mga tok-tok. Dami, no? May tok-tok, ano-ano. Ang dami. So mukhang failure itong ECQ at itong pagla-lockdown sa National Capital Region. Ayan, ang sabi ni Miss Yoli, Sir, sabi niya, ugali na po talaga ng mga Pilipino yan, tapos sisisihin nila ang gobyerno. Ayan. She has a point. Pero huwag naman sanang itong mga lumalabag, Yoli, dito sa ating nababanggit na ito, ay baka yung mga kamag-anakan itong mga nasa gobyerno Kaya malakas ang loob kapatid ko si Kwan,
Tsuhin ko si ganito. Ayan. Alam mo naman dito, if I may add, Yoli, pag ah, na napatayo sa likuran ng, o napaupo sa likuran ng kalabaw, ah, mas malaki pa sa kalabaw. Ayun, natawa si Yoli. Ah, wag lang madikit ni barangay captain. Ayun. Malakas na ang loob. May mga quarantine pass. Dami rin ng tao eh. Oh, what happened? Di kakalat at kakalat yan. Plus yung, well, of course, iba yung mga emergency cases. Like yung pupunta ka ng magpapabakuna but you have to follow to the letter kung paano yung estratehiya na inadopt ng iyong local government unit. Sapagkat may mga inadopt itong alphabetical order. Sa Parañaque, ganun eh. Alphabetical order. Ang kinakatakot nga ho nung mga nasa dulo, yung mga ang apelyido nagsisimula sa Z, nagsisimula sa W, baka maubusan sila. Hindi ho, paniniguro naman, hindi. Iba ang approach ng Parañaque. Alphabetical order, sinusundo pa sa kanilang bahay yung mga magpapabakuna. Ganyan. Yan ang kanilang diskarte. Ang diskarte naman ng nabotas ni Mayor Tiangco. Sa pamamagitan ng Facebook, pagsasabihan yung recipient na papunta ka ng ganitong oras dito sa ganitong lugar, ikaw ay babakunahan. Yun naman ang estratehiya. Okay? Yan. Ganun din ho, doon sa pagbibigay ng ayuda. Ayan. Sabi ni Yoli, sayang lang po talaga. Pero pag nasa ibang bansa, sumusunod naman sila sa batas. Pero dito sa sariling bayan nila, pasaway. Kaya nasa tao na po talaga ang disiplina niya sa lahat ng bagay. You're right, Yoli. I agree again. Now, nako, ang hirap po. Plus yung COVID assistance. Ulitin ko, ho, iba yung marinig mo, marinig mo na magbibigayan ng pera sa isang lugar. Kaya sa ating mga local government units, kailangan ay strict discipline ang inyo pong pairalin. At ito ay upang masiguro na magiging tagumpay itong paglaban dito sa COVID-19 na lalo pang pinalalakas nitong Delta variant. Kailan kaya matatapos itong ating pagdurusang ito? Oras po'y ganapang 10:35 na po ng umaga. Sa lalawigan ng Pangasinan, ho, abay, dalawa po ang kanilang pinoproblema ngayon sa lalawigan ng Pangasinan. Itong COVID-19 at itong dengue. Ayun, pumasok na rin ang dengue sa problema sa Pangasinan. Ang latest na balita ay 74% ng mga taga Pangasinan ang nahawaan na rin itong dengue. Itong dengue, dala-dala ho ng lamok. Ang batay po sa ulat na tinanggap ng Digital Patrol, mula 3,000 to 3,500 ho,
itong dinapuan na ng karamdamang dengue. Ito'y mula Enero hanggang Agosto 9 sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya namang doble ang kayod ng mga medical officers ng Pangasinan upang una, malabanan itong COVID at the same time, masugpo itong kumakalat na sakit na dengue sa Pangasinan. Alam niyo po ba, diyan sa Tugigaraw, 5 na po. Not 5 kundi 9 itong mga iniulat na namatay dahil dito sa COVID-19. Yan po ay ulat coming from the office ni Mayor Soriano ng Tugigaraw City. Now, sa ibang mga pangyayari dito pa rin sa ating bansang Pilipinas, alam niyo po ba na isang malakas na lindol ang kaninang madaling araw? Ang oras 1:46 ng madaling araw. Nang maramdaman itong lindol. At ang sentro ng lindol ay dito sa Gobernador Generoso. Diyan sa nasasakupan ng Gobernador Generoso sa kanilang karagatan diyan. Yung 7.1 na lindol, hindi ho biro yan. Our memory will tell us na itong 7.1 na lindol ang nagpabagsak sa isang condominium diyan sa Maynila many years ago. Pero sa kabutihang palad, wala namang mga initial na damage na naiulat sa property at maging sa buhay ang ating mga kababayan diyan sa Davao Oriental. At yung lindol na ito, kaninang madaling araw, ay naramdaman din sa Davao del Norte. Pakinggan natin ang pakikipanayam ng Digital Patrol kay PBOLC's Undersecretary Dr. Ed Solidum. Kaugnay nitong lindol na ito. Na may magnitude 7.1 ay nangyari sa karagatan east ng Governor Generoso, Davao Oriental. May layo po siyang 75 kilometro at lalim na 39 kilometers, magnitude na 7.1. Aha. At posible po ba na sundan ito ng tsunami, sir? Hindi naman. Nagpalabas tayo kaninang madaling araw ng advisory na no tsunami threat. Wala pong tsunami threat at bagay po sa ating mga tide gauge o sea level sensor, wala pong nangyari significant na pagkilos ng tubig dagat. Ang mga nakaramdam naman ng mga intensity sa paligid, ang pinakamataas lamang ay intensity 5 sa Governor Generoso, Makati City, Pampanga at Lupon, Davao Oriental, ganoon din sa siyudad ng Tagum at Panabo at bayan ng Carmen at Nabuntaran. Yan po sa Davao del Norte at bayan ng Alabel at Malungo ng Sarangani at sa General Santos City. Intensity 4 naman sa Davao City at ilang bahagi ng South Cotabato at ganoon din sa Moncaya, Davao de Oro. Yun po yung mga malakas-lakas ang pagkaramdam. Yusek Solidum, sir, ano po ang origin nitong lindol na ito? Ang lindol kanina ay most likely dahil sa pagkilos o pagsuksok ng bloke ng bato ng Philippine Sea sa ilalim sa Philippine Threats. So, katulad po ninyo nabanggit, wala po tayong dapat na ikatakot sa tsunami. Pero, hindi po ba nagkaroon ng pinsala yung pong
gawi na kung saan ay naramdaman o yung pong pinakasentro nitong lindol na ito, sir? Wala naman pong naiulat na epekto o damage o pagkasugat ng mga tao sa lindol kanina. Although malakas, hindi naman ito talagang naging napanira. Kasi so far, ang pinakamataas lamang ay plus P5. Sa kadahilan ng kahit major earthquake na po yun, nasa dagat po at malayo na sa Pilipinas. Ano po ang inyong may papayo, Yusek Solidum, doon po sa mga naninirahan doon sa nakarundam ng malakas na paglindol? Meron po bang possibility na magkaroon ng aftershocks ng malalakas, Yusek? Merong mga aftershocks na naitadala tayo, ang higit 20 na. So far, ang pinakamataas ay less than magnitude 4. Ang posibilidad na magkaroon ng malalakas pang paglindol diyan sa paligid ng Mindanao, lalo na sa southeastern Mindanao, ay nandiyan parate. Hindi naman natin masasabing dahil aftershock ito nang nangyari kanina, pero yung potential na magkaroon ng malalakas na lindol, posibleng tsunami ay nandiyan. Kaya dapat parating handa o mas maging handa ang ating mga kababayan at mga local governments. Una, sa pag-uga ng lupa upang hindi ito maging dulot ng mga pagbagsak ng mga bahay at gusali at nasaktan ng mga tao. Pero din sa mga baybayin o coastal area sa Mindanao ay dapat maghanda ng tamang pagkakaroon ng tsunami evacuation kung sakali talagang mayroong posibleng dumating na sama. Si Yusek Ed Solidum, siya ring direktor ng PBOLCS, ang inyo pong narinig. Inyo pong narinig ho, ang ating mga kababayan dyan sa Gobernador Generoso sa may Davao Oriental at yung mga lugar na naapektuhan itong malakas na lindol na ito, hindi hubiro ito 7.1 magnitude o magnitude 7.1 na lindol. Kung ito po yung nangyayari sa isang thickly populated na lugar katulad ng National Capital Region Naconwood, wag naman sana. Napakalakas ho niyan, 7.1 ang magnitude ng nabanggit na lindol. Ulitin ko ho, na naramdaman sa ganap na 1:46 ngayong madaling araw diyan sa Gobernador Generoso sa Davao Oriental. Now, going back dito po sa Metro Manila area. Yung ating mga kababayan diyan ho sa napaparan ng Manggahan, nandyan yung gawin ng Rizal, yung Taytay, malapit dyan. Ang Gono, malapit din dyan. Ang Pasig, malapit dyan. Ho? Baka magulat kayo, baka merong maglako ng mga isda sa inyo dyan. Ha? Ayun, bumalik na naman ako. Ha? Baka meron pong maglako sa inyo dyan na sa murang halaga ng karpa, masarap ng karpa, ho? At ng tilapia. Ha? Wag niyong bilhin kung maaari, lalong kung mura ipagbibili ang mga ito. Dahil lang libo-libo itong mga naglutangang patay na isda diyan sa Manggahan. Manggahan, yan sa may floodway yan eh. Malapit yan diyan sa aking mga, sa aming Dirmader, kay Lides. Baka merong maglako sa inyo diyan na mura ang pagbebenta ng karpa at tilapia. Medyo mag-isip-isip kayo ng 3 ulit o more than 3, kumare. Hindi ibebenta yan ng mura. Naku. Ang sabi ni Cousin Mirna, nawawala minsan ang sound natin. Oo nga eh. Medyo ako'y nawawala sa air, Cousin. No? Pero I'm back now. Now, yung ating mga kababayan, uulitin ko, yung mga nakatira sa kapaligiran ng Manggahan Floodway, mag-ingat kayo sa pagbili ng isda. Libo-libo itong mga namatay, naglutangan na mga isda diyan sa Manggahan. Karpa at tilapia among others. Kaya kaingat kayo. Yung pong paalala ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources,
doon sa mga humuli sapagkat nagpiesta raw yung mga taga-Manggahan, yung mga taga-floodway. Ha? Hinuli. Pinagkukuha yung mga naglutangang patay na isda. Ang sabi ho ng BIFAR, huwag niyong kakainin yang mga isdang yan sapagkat hindi kayo nakakasiguro kung ano kinamatay na mga yan at baka yan ay harmful pag kinain ng tao. Kaya namang maging tip yan sa ating mga kababayan diyan sa katabing lalawigan ng Rizal. Baka magkalat ngayon dyan yung mga nagbebenta ng isda. Uulitin ko, nagkaroon ng fish kill sa anong dahilan? Naglutangan ang libu-libong mga karpa at tilapia. Diyan sa Manggahan, floodway. Nandiyan ang floodway. Kaingat kayo. Kayo naman mga taga-floodway na nanguha nitong mga isdang ito. Ang pakiusap ho, huwag niyong kakainin. At sana, huwag niyo namang ibebenta doon sa ating mga enterprising na mga kababayan diyan sa Manggahan. Maraming salamat. Naway niya nakaabot sa inyong pandinig yung pong ating warning na yan. Paalala sa ating mga kababayan. Kung magbebentahan halimbawa ng 10 piraso ng tilapia sa halagang 50 pesos, sino ang hindi matutukso? Alright. Now, ang Manila Electric Company ay magtataas ng kanilang singil ng kuryente ngayong buwang ito ng Agosto. At sangayon kay Binibining Zen Fortaleza ng Public Information Office ng Meralco, magtataas ng 9 centavos per kilowatt hour ang Manila Electric Company. Kung bakit naman sa ganitong panahon na kung saan nga ang ating mga kababayan umaasa lamang doon sa ayuda na minsan ay kinukupit ng mga kupitana at mga kupitan ng barangay. Saka darating itong balitang ito na pagtataas sa singil ng Manila Electric Company ngayong buwang ito. Pero wag po kayong mag-alala, meron po namang naging pahayag si Binibining Zen Fortaleza, lalong-lalo na doon sa mga nag-iisip kung paano babayaran yung kanilang electric bill ngayong Agosto. Naalala po ng Meralco na kaugnayan po ng pagpapatupad po ng EPQ at NEPQ sa mga ng mga bahagi ng bansa. Ang mga lugar po na naka-ECQ at NECQ na sakop po ng Meralco ay hindi po muna, wala muna po tayong putulan sa mga area na yan po, no? Kasi siyempre, alam po namin ang pangailangan ng customers at ito po ay bilang tulong po at mabigat panahon po para po mabayaran ng kanilang bill. Tuloy-tuloy din po ang operasyon ng meter reading, pati po ang pagde-deliver ng bill sa mga customers na katatanggap pa rin po nila ang bill na actual na base po sa actual na bill. Para po sa mga customers naman po na hindi po sakop ng ECQ at NECQ, wala po tayong dapat ipatamba dahil po ang Meralco po nangangako po na makikipagtulungan sa customers po. Kung halimbawa ang customer ay kailangan po ng payment extension o mas mahabang palugit ang pagbabayad o gusto pong mag-avail ng installment, bukas po ang aming tanggapan, makipag-ugnayan lamang po, wag na po nakitayin na mapuntahan na magpuputol. Makipag-ugnayan po agad tayo para po mapag-usapan po ang bill at mas siguro po na tuloy-tuloy po yung ating serbisyo ng kuryente. Maaari po kaming, maaari pong customers pumunta po sa center, bukas po yan sa
sa kapila po ng at MEC2. Pwede rin naman po para po mas safe at mas convenient po sa customers, pwede rin po silang tumawag sa 24/7 customer hotline at lang na 16211. Maaari rin po mag-iwan ng mensahe sa ating official na Meralco Facebook page at Twitter page po. Pwede rin po tayong mag-download ng Meralco online. Pwede rin po itulog doon ng mga concern po. Okay. Po ang customer sa amin. Thank you. Thank you so much, Sen. At para pa rin sa ating mga kababayan, very, very briefly, magkano ang itataas o yung konting halaga ng pagtaas sa bill ng kuryente this month, Zen? Nasa 9 centavos po ang itatak. From 8.91 pesos per kilowatt hour po noong dahil naging 9 pesos po ito ngayon per kilowatt hour ngayong August po. So, hindi ganun kalaki as well anticipated ng ating mga kababayan. Opo, hindi naman po. At saka yun na po, tutulong na po ang Meralco sa abot na aming makakaya sa aming mga customers po. Okay. Ang assurance ni Sen Fortaleza ng Manila Electric Company, tutulong po ang Manila Electric Company sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung pong walang pinagkakakitaan ngayong panahong ito. At makipag-coordinate lang po kayo, ho? Okay. Mukhang nawala na raw ako sa himpapawid. No, I'm back, Cash. Okay? Alright. Yun po ang binanggit mula po sa Camarines Sur ng aking Cash. Yeah, Kasin. Yan. Ha? Good morning, ang sabi ni Joey Ortiz, another colleague dito po sa BSC, sa Broad Streamcast Communicators. Ang kanyang bati, good morning, Digital Patrol, Cell Baisa. Thank you so much, Joey, ha? Isa sa ating mga multi-talented na colleague dito po sa Broad Streamcast Communicator. Bueno, wala na po tayong sapat na oras. Ano ho? Uulitin ko, ang paalala ng ating mga kinaukulan, ng ating otoridad, ng ating pamahalaan, let's follow religiously ang kanilang pinag-uutos at para sa atin ay sundin. Ito ay para sa kabutihan nating lahat, kabutihan ninyo, kabutihan ko, kabutihan ng mga ating mga anak. Sabi nga po, na ating sundin yung health protocol. Mabuti na yung tayo ay may lakas at taimtim na sumusunod upang malabanan itong karamdamang ito, itong COVID-19. God bless the Philippines mula po sa aking mga kapatid. From Canada, from USA, hello to Presi, and Harry, and children. Si Lides, si Tits, sabi nga po, si Uma, yan. Maraming salamat, and most especially sa lahat ng ating mga regular na mga taga-subaybay ng palutunang Digital Patrol. So until tomorrow, God willing, muli po tayong magkasama-sama. Ako po si Cell Baisa, nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Salamat kay Nash, kay Semanita o Nanet. Maraming salamat. Kabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan. Magbibigay ng ibayong impormasyon, kaalaman. Ito ang Buhay Online sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista. So maraming salamat. Stay safe and healthy always. Diyos ti agngina. I love you more. Oras ganap na 11:11 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast
Communicators. Maraming salamat po.